Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Anak, kaunting tulong lang naman sa papa mo. Medyo marami na kasing kailangan bilhin ng mga gamot niya. Baka lang naman may extra ka dyan. Nanginginig pa ang tinig ni Aling Lorna nang kausapin niya sa pamamagitan ng video call ang anak na si Lorraine na nagtatrabaho bilang hotel manager sa Dubai. Ayaw niya sanang kontakin ang nag-iisang anak na abala sa trabaho sa ibang bansa. Alam niya na kasi ang magiging reaksyon nito, pagkairita o singhal. Kabisado na niya ang nag-iisang anak nila ni Puldo. Palibhas ay only child kaya aminado silang napalaki nila sa layaw si Lorraine. Lahat ng mga kapretso ay naibigay nila. Mahal na mahal nila ang anak dahil dumating ito sa buhay nilang mag-asawa. Nabuong akala nila hindi na sila bibiyayaan ng anak. Hindi nila akalaing darating ang pagkakataong iiwanan sila ni Lorraine pagkatapos nito sa kolehiyo, sa kursong Hotel and Restaurant Management. Tanggap naman nilang mag-asawa na may sariling buhay ang anak. Subalit tila punyal na tumarak sa puso't isipan nila mag-asawa ang mga salitang binitawan nito nang magdesisyong magtrabaho sa Dubai. Walang hingi sa akin ng pera doon ha. Tapos ng obligasyon niyo sa akin bilang mga magulang. Kaya tatayo ako sa sarili kong mga paa. Hindi responsibilidad ng anak ang magulang. Hindi ko kayo responsibilidad. Sabi nito. 2 taon nang nasa Dubai si Lorraine at ni minsan hindi nangahas ang mag-asawang Lorna at Puldo na humingi ng pera sa anak. Bagamat paminsan ay kinakamusta nila ito. Sumagot naman ang anak subalit matipid lamang at laging nagmamadali. Sa pag-aakalang hihirit sa kanya ng kahit ano ang mga magulang niya. Subalit sa mga pagtawag at pangumusta sa kanya ng ama at ina ay hindi man lamang niya ito sinasagot. Kung minsan ay sinasagot niya ito ngunit matamlay. Ni minsan ay wala siyang narinig na pag-amot mula sa kanila. Maliban na lamang ngayon, nagkasakit si Puldo matapos mapag-alamang may namumuong cyst sa kanyang sikmura. Sa ngayon ay kailangan daw inuman muna ng gamot upang alamin kung kayang tunawin ng kemikal. Kapag hindi, operasyon ang lunas. Subalit hindi ito nirekomenda ng doktor dahil high blood si Puldo at baka hindi kayanin ng katawan. Kaya lakas loob na tinawagan ni Lorna si Lorraine para humingi ng tulong sa nag-iisang anak. Ma, wala akong pera. May pinag-iipunan ako rito. Hindi man lang ba kayo nag-ipon sa pagtitinda nyo ng isda sa palengke? Hindi na nga ako umihingi sa inyo. Hindi pa kayo nag-ipon? Naiiritang sabi ni Lorraine sa kanyang ina. Anak, kuwan kasi. Napupunta kasi sa maintenance ng papa mo sa high blood. Tsaka syempre, may bills din kaming binabayaran. Nagpakabit kami ng aircon dahil mainit. Para hindi tumaas BP ng papa mo. Kaunting tulong lang naman anak. Nagmamakaawang sabi pa ng kanyang ina. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Pwede naman kayo bumili na lang ng electric fan. Pa-aircon pa kayo. Wala naman pala kayong pambayad. Ma, nag-iipon ako para sa kasal ko at magiging anak namin ni Greg. Pero sige, tingnan ko kung makakapag-abot ako. Tawagan kita sa makalawa. Saad ni Lorraine na hindi maipinta ang muka. Bagyang nagliwanag ang mukha ni Aling Lorna. Salamat anak. Lagi kang mag-iingat dyan. Huwag pababayaan ang sarili. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Hintayin ko na lang ay ipapadala mo. Kahit magkano lamang. Huling sabi niya. Iyan ang huling usapan nila ni Lorraine. Samantala lumipas ang 3 araw, 3 linggo at 3 buwan. Sinusubukang tawagan araw-araw ni Aling Lorna ang anak sa messenger.
nagpapadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng chat o kaya ay recorded audio message. Subalit tila hindi man lamang ito sinisilip o binabasa ng anak. Nangingibabaw ang iba't ibang damdamin ng ina para sa anak. Naroon ang pag-aalala. Anong nangyari sa kanya? Bakit hindi sumasagot ang anak? Sa kabilang banda naman ay nakaramdam din siya ng inanakit. Ano bang klaseng anak ito? Ibinigay naman nila ang lahat ng klase ng pag-aaruga sa kanya, subalit tila walang pagmamahal sa kanila ang anak. Parang ayaw na nitong lumingon sa pinanggalingan. Parang hindi sila magulang. Parang ibang tao sila sa buhay nito. Pero hindi niya masisisi si Lorraine. Siguro hanggang ngayon. Masama pa rin ang loob nito sa kanya nang tumulak siya sa Hong Kong para mag-OFW. Mga 9 na taong gulang pa lamang noon si Lorraine. Pero kailangan niyang gawin ang pag-alis dahil hindi makapagtrabaho si Puldo. Dahil sa high blood na madaling mahilo. Siya ang nag-aalaga kay Lorraine. 2 taon lamang siya sa Hong Kong dahil hindi niya kinaya ang pangungulila. Sa pag-uwi niya sa Pilipinas, napansin niyang ilag na sa kanya si Lorraine. Gayon din sa kanyang papa. At sa katatanong niya sa mga kaanak, ay natuklasan niyang nalulundaw ang asawang si Puldo sa sabong, kaya napabayaan si Lorraine. Ngunit matapos nilang mag-usap mag-asawa, pinatawad ni Aling Lorna si Mang Puldo at sinabi nilang babawi sila sa anak. Subalit kahit anong gawin nila, para bang may malaking pader ng nakapagitan sa kanila. Kaya wala silang nagawa ng tumulak sa Dubai si Lorraine at iwanan sila. Lumipas pa ang 2 buwan, wala pa ring paramdam mula kay Lorraine. Hindi rin alam ni Aling Lorna kung paano kokontakin ang anak para ipaalam ditong pumanaw na ang ama. Hindi na lamang nagising si Mang Puldo. Sa pagkakataong ito, ang rason ng pagkontak niya sa anak ay para ipaalam sa kanyang yumao na ang ama. Hanggang sa mailibing si Mang Puldo, walang Lorraine na umuwi ng Pilipinas para sulyapan sa uling sandali ang labi ng kanyang ama. Kaliwat kanang parinig sa social media ang ipinost ng mga pinsan ni Lorraine para lamang iparating sa kanya ang pagkadismaya sa hindi man lamang pag-uwi sa Pilipinas para maiatid sa huling hantungan ang pumanaw na ama. Masasakit na mga salita ang ipinukol sa kanya. Walang utang na loob, ingrata, makasarili, at kung ano-ano pa. Sa halip na pigilan ng mga kaanak ay walang ginawa si Aling Lorna sa bigat ng mga nangyayari sa nagdaang buwan. Aaminin niyang ang sigaw, tungayaw at bulyaw ng mga pamangkin kay Lorraine ay hindi niya pinapansin at pinagsasawalang bahala na lamang na magsalita ng masasama upang makarating din sa kanyang anak ang nangyari sa kanyang ama. Habang dumaraan ang mga araw, habang tumatagal na pumapasok na sa isipan ni Aling Lorna na wala na ang mister. Kinalimutan na siya ng anak at mag-isa na lamang siya sa buhay. Inisip na lamang ni Aling Lorna na patay na rin si Lorraine. Namuhay siya mag-isa sa loob ng 1 dekada. Malaki ang itinanda ng itsura ni Aling Lorna dulot na marahil ng labis na kalungkutan sa buhay. Dinagdagan pa ng araw-araw na pagtitinda sa palengke para sa sarili. Halos wala siyang pahinga upang lunurin ang sarili sa mga isipin. Hanggang isang araw pagka-uwi niya mula sa palengke, muntik na niyang mabitawan ang mga bitbit na timba nang bumungad sa kanya isang pamilyar na bulto ng babae. May edad na ito at lumobo ng katawan. Subalit kilala niya kung sino ito. Walang iba kundi si Lorraine, ang nag-iisa niyang anak. Nagtama ang mga mata nilang mag-ina. Walang gustong mangusap. Walang gustong mauna. Subalit natalo si Lorraine. Una munang lumandas ang mga luha nito sa mga mata bago nagsalita. Kamusta po? Pasensya na kung ngayon lang ako nakauwi ng Pilipinas. Lumuluwang sabi ni Lorraine. Hindi nakapagsalita si Aling Lorna. Nakatingin lamang siya sa anak. Subalit si Lorraine na mismo ang nagbukas ng paliwanag kung anong nangyari sa kanya. Patawarin niyo po ako.
Aaminin ko, nung tumawag kayo sa akin noon para humingi ng tulong para kay Papa, nagmatigas ako. Hindi talaga ako nakipag-usap sa inyo. Tsaka yun din ang kondisyon sa akin ng Arabiano kong boyfriend noon. Sabi niya, hindi niya ako pakakasalan kapag patuloy ako makikipag-usap o magpapadala ng tulong sa inyo. Ayaw daw niya sa kulturang Pilipino na pagtulong ng mga anak sa mga magulang nila. Lumuluwang paliwanag pa ni Lorraine. Ma, alam kong namatay na si Papa. Pero pinagbawalan ako ng boyfriend kong umuwi ng Pilipinas. Na mga panahong iyon, ay buntis na ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong umuwi ng Pilipinas, pero natatakot akong sumuwi sa kanya. Dahil baka hindi niya ako pakasalan at hindi niya panagutan ng anak namin. Kaya tiniis ko ang lahat. Tinalikuran ko kayo. Yun din naman ang gusto ko una pa lamang, na tumayo mag-isa para sa sarili ko. Dahil ayoko nang maiwanan at mapabayaan. Gaya ng nangyari noon. Pero ma, ang sakit pala. Ang sakit palang bastusin at tingnan ng anak na parang ibang tao. Parang hindi ako nanay kung tratuhin ang anak ko. Yan kasi ang sinabi sa kanya ng tatay niya na asawa ko na ngayon. Parang kasambay ang trato niya sa akin, ma, at nasasaktan ako. Ngayong ako ng magulang na binabastos ang anak na pinaparamdam ang hindi kailangan sa buhay. Alam ko na kung gaano kasakit. Naunawaan ko na ngayon ang nararamdaman niyo, ma. Nararamdaman ninyo ni Papa noon. Patawarin niyo po ako, ma. Patawad po. Walang sali-salitang nilapitan ni Aling Lorna si Lorraine at niyakap siya na maigpit. Anak Lorraine, hindi mo pa man hinihingi na patawad na kita. Oo, nasaktan at nagdamdam ako sa mga ginawa mo. Pero hindi maaalis sa akin ang pagiging magulang. Ako ang nagluwal sa iyo. Dugot laman. Alam kong nasaan man ang papa mo ngayon ay napatawad ka na rin niya. Sabi pa ng kanyang nanay. Kinabukasan sabay na pinuntahan ng mag-ina ang puntod ni Mang Puldo. Inalaya nila ng bulaklak at kandila ang puntod. Muling nagkasundo ang mag-ina at ipinangako ni Lorraine sa kanyang ina na babawi siya rito. Ipinangako rin niya kay Aling Lorna na gagawin niya ang lahat upang maayos ang ugali ng kanyang anak. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon at kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli, ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.